Hi guys! Kamusta po mga kababayan? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ayun na nga, si Attorney Rowena Guanzon ay nagpahayag na ng kanyang interes na tumakbo sa pagka-senador sa 2028. Aba, ano po masasabi nyo dyan? At iboboto nyo po ba si Senator si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang pagtakbo sa pagka-senador? Mamaya po ibabahagi natin ang ating pananaw tungkol dyan. At si Attorney Guanzon pa rin, aba, nanggigil kay Pinky Lacson at tinawag niya itong Bongga Kaday dahil doon sa interpellation ni Marcoleta versus Ping Lacson. Tama naman talaga si Attorney Rowena Guanzon at mamaya ibabahagi din natin yan. Pero bago yan, pakipindot na po muna ang like at subscribe. Okay, dito po sa mga social media, kumalat na po ang breaking news na ito. Former COA and COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon confirms Senate run in 2028 election. Doon po kasi sa parang meeting yun o forum o meeting ng mga Duterte supporters. Ang host doon ay sila Ka Eric, sila Jing Paras. Umattend po si Rowena Guanzon at natanong siya ng isa doon na kung may interest siya, may balak siyang tumakbo bilang senator for 2028. At kinonfirm niya, no? Interesado po talaga siya at balak niyang tumakbo. Confirm na po yan at hindi natin alam kung siya ay titiket dahil ang ating Vice President Sara Duterte nagpahayag na rin sa kanyang pagtakbo bilang President naman sa 2028. So, hindi natin alam kung katiket siya ni Vice President Sara Duterte. Dahil nandoon siya sa mga Duterte supporters. So baka may usapan na. Kasi ang paghahanda po niyan ngayon na. Umpisa na po talaga ng paghahanda kung ikaw ay tatakbo. At balita nga kay BP Sara, siya na rin nag-announce na mayroon na siyang Vice President. So kung may Vice President na siya, malamang kumakausap na yan. Nakikipag-usap na yan sa mga posibleng tumakbo bilang senador sa 2028 para maging katiket niya. At malamang isa dyan, si Attorney Rowena Guanzon. At ito nga ang balita ng balita inanunsyo ni dating Commission on Election Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang pagkandidato niyang senador sa 2028 national elections sa ginanap na Cebu Alliance for Duterte. Ayon, 2028 nitong Biyernes, Marso 13, sinabi ni Guanzon na ipaglalaban niya ang mga Bisaya at muling babawiin ang Senado. I will fight for the Visayans, saad niya. 40 years na walang Cebuanong senador. We will reclaim our seat in the Senate. Matatandaang si Guanzon ay pinroklamang first nominee ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD party list para sa 19th Congress, ngunit pinawalang bisa ito ng Korte Suprema dahil sa paghalili ni Guanzon ay sakalang nangyari matapos ang eleksyon. Si Guanzon po, ang alam natin, pinag-initan po ni Marcos Jr. Dahil nung kampanya ni Leni, di ba, nandoon yan, kakamping yan si Rowena Guanzon, nandoon kay Leni yan, at inaasar-asar niya si Bongbong Marcos, di ba? May dala pa siyang coke, nagko-cocaine, sinasabihan niya si Marcos Jr. sa stage na magnanakaw, lahat na nang sinabi ni Guanzon na pangbanat pagtira kay Marcos. Kaya noong nanalo si Marcos at si Guanzon ay nanalo din naman bilang party list, hindi pinaupo ni Bongbong Marcos. At ang pinakilos niya dyan, siyempre si Martin Romualdez, dahil
speaker si Martin Romualdez nung panahon na yon. Kaya hinarangan po yung kanyang pwesto, seat dito sa Congress. At may mga nagsasabi rin na itong si Guanzon, ito ba ang magiging susunod na Miriam Defensor? Aba, teka, si Miriam, parang Bisaya din si Miriam, no? Malalaman kung manalo. Kung manalo si Guanzon, hindi po natin masabi. Pero wala nga po tayong Miriam Defensor diyan sa Senado ngayon. Kailangan po yan na magkaroon ng parang terror teacher o ano. Yun talagang lumalaban, nakikipagdikdikan. Hindi kagaya ni Pinky Lacson, umaayaw, umaatras sa interpellation, umaatras sa debate sa Senado. Ha? At dito pa sa isang balita, no? Ayan nga, kinumpirma ni Rowena Guanzon na handa siyang tumakbo bilang senador kasunod ng paghikayat ng Duterte supporters. At dito po sa mga netizen naman na nag-react, ayan, isi-share din natin. Go attorney, count my vote, inshallah, sa 2028. Meron din namang against, ano? Pero marami yung gustong bumoto dito sa mga comment. Panalo ka, ma'am, kung hindi ka ipapatalo ng COMELEC. Pwede yun. Good job, Attorney Rowena Guanzon. I will support you. Number 1 ka sa listahan namin. We love and support to you, Attorney, for Senator. Kata Evangelista, panalo yan. At meron pa, kay Neri, support ako dyan, Attorney. Tax Richie, ito maganda maging senador. May alam. Tama. Abogado eh. Nabuya, Air Nerve, count me in, ma'am. Ipanalo ka namin. At Luella Bolanga, go, Mama Bing. Installation, manalo ka. Pag eto nasa Senado, yari na kayo, Soto Lacson. Maari, maaring batbatan yan ang gawin dyan ni Rowena Guanzon. Okay, nasita po tayo kanina sa parking dito at lumipat tayo, no? Anyway, ito po yung pananaw ko sa pagtakbo ni Attorney Rowena Guanzon for Senator. In fairness kay Attorney Guanzon, siya lang po yata yung kakamping na nanindigan kung ano yung pinaglalaban niya against President Bongbong Marcos. Dahil lahat po na yata ng mga kakamping kinain na yung kanilang sariling isinuka na si Bongbong Marcos. Kinain, no? Para saan? Para sa pera po. Pera po yan at kapangyarihan. Diyan po natitimbang ang paninindigan ng isang politiko o isang tao, no? Kagaya ni Anticlair na dating bumabanat kay Bongbong Marcos, ngayon panayan sip-sip, no? Mr. President, naku, Mr. President, workaholic kasi kayo, trabaho kayo ng napaka-sip-sip, no? Samantalang nakaraan, bumabanat pa yan kay Bongbong Marcos. So, dahil sa pwesto, kapangyarihan at sa pera, wala na yung paninindigan, yung mga pagbanat niya, mga pagtutol niya, pagkontra niya kay Bongbong Marcos sa ilang mga polisiya, wala na. Nilamon na rin niya, no? So ganyan po, at si Attorney Rowena Guanzon, siya na lang yata yung nag-iisang tuloy na nagpatuloy ng paninindigan, no, against sa pagnanakaw ni Bongbong Marcos. Kita mo yung mga kakamping kayon, si Kiko Pangilinan, lalo na yan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, pumirma na doon sa draft ni Panfilo Lacson sa kanyang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Wala na talagang paglaban sa korupsyon itong mga kakamping maliban kay Attorney Guanzon. So in fairness, no, siya lang po ang natitirang kakamping na naninindigan. Si Leni Robredo, ayan, nakipag-meeting na kay
Bongbong Marcos. Baka siya yung standard bearer ni Bongbong Marcos. Kahit po siguro yung mga kakamping, maguguluhan po dyan. Aayaw po. Kung makikipagsanib puwersa si Leni kay Bongbong Marcos, marami nang galit dyan kay Bongbong Marcos. Napakatanga. Ngayon, pwede rin siyang pumayag si Leni. Bakit? Kung pangangakuan siya ni Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos, at yung mga iba pang nakapaligid kay Marcos, pangangakuan si Leni na mananalo ka, dadayain natin ang eleksyon. Doon, maaring pumayag yung mga, ano bang tawag mo rito? Yung mga sakim sa kapangyarihan. Yung mga, ang gusto lang manalo kahit sa anong paraan. Kahit anong pang paraan yan, kahit kademonyohan na paraan. Papayag. No? Dahil gusto niya talagang manalo. Pwede kung pangangakuan si Leni ng ganon. Lulunukin niya talaga yung sinuka niya. So, yan po ang nakikita ko kay Attorney Rowena Guanzon, in fairness. At talagang hayagan siya, matapang siya na lumalaban dito sa mga nakapaligid kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, at mga nasa administrasyon ngayon. Talagang sinusuplak ni Attorney Guanzon. No? So, kung siya ay iboboto ko, ang sagot ko dyan ay maaga pa. Medyo maaga pa, no? Pero kung magiging katiket siya ni VP Sara, ang gagawin kasing kampanya, sigurado yan, ni VP Sara, ang gagawin kampanya yan ay isolid natin. Solid lahat ng ticket ng senador, vice president, at president ni VP Sara. Isahang boto. Yan ang magiging kampanya niya. Kagaya nung kampanya po noong 2025 midterm election. So, siguro maaga pa kasi, pero malamang iboto ko yan si Attorney Rowena Guanzon. Pero dahil sa maaga pa nga, pwede pang magbago isip. Pero lumalamang na po si Attorney Guanzon sa akin na iboboto ko. At dito po, sa kanyang parang, ano ba ito? Pagiging news commentator, kasi parang nasa radyo siya, no? Ewan ko kung guest siya dito. So, meron ditong pagbanat si Rowena Guanzon, at ang kanyang binanatan ay si Pinky Lacson Bongga Kaday, no? Ito, pakinggan po natin si Attorney Rowena Guanzon pa rin. Kaya po, ang sinasabi ko, anong klaseng Senado yan? O hindi pala kayo anong tawag doon sa Tagalog? Balitaktakan? Ayaw mo na mag-interpolate? Kasi narinig mo na yan? Ano ba yan? Pwede ba yan mag-tantrum dyan? Lakas na tawa ko. Ay, narinig ko na yan, Mr. President. Ayoko nang marinig uli yan. Bongga Kaday. Malalang, ang buhay. Ano ba? Abay, kung ganyan kayo dyan, sa labas na lang ako ng Senado mag-privilege speech. Di malala. Makikita ng buong mundo na bawal palang mag-interpolate sa iba sa inyo dyan pag ayaw nyo ako marinig. Hindi naman tayo kailangang lagi tayong, kahit nga kung magkasama tayo sa partido, hindi tayo laging sang-ayon. Nakita ko noon, mga kababayan, yung mga senador. Alam mo, titingalain mo talaga eh. Totoo yan. Napaka marangal na mga tao at babae. Walang bahid ng korupsyon. Sweldo lang kinukuha nila. Pinamimigay pa. Nung araw, inabot ko pa yan si Senator Salonga. Si Brad ko yan sa Sigmaro. Love na love ako nun.
Senator Jovito Salonga. Kaya ang dami kong naging friends dyan sa Liberal Party dahil mayor pa lang ako, bata pa ako. Na-meet ko na yan sina Butch Abad dahil sa kay Senator Jovito Salonga. Pero pag nagsalita sila, makikinig ka talaga. At hinahayaan sila ng yung mga hindi sang-ayon sa kanila. They wait for their turn. Nag-privilege speech si Senator Marcoleta. Bakit hindi mo Senator Lacson, Blue Ribbon, tinatawag si Yusek Bersamin? Bakit? Correct. Dahil malapit na sa Malacanang? Ayun. Si Yusek Bersamin ay Yusek sa Malacanang? O ngayon, may mga text na sinasabi pinapakita si Congressman Erice. Nagtitext sila ni Bongget. Oh. Tungkol sa pera. Sana, lalo naman pinatawag yan si Bersamin para may transcript. Para kung makikita natin demeanor niya kung nagsisinungaling ba siya. Abay, may mga address ng bahay, yung 18 na Marines, ayaw pa rin tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon. Okay. Ayan po yung pagbanat ni Attorney Rowena Guanzon kay Pinky Lacson na umaatras po sa interpellation kasi po nagkaroon siya ng privilege speech pero sinagot ito ni Senator Marcoleta kinabukasan. Dapat kung nagpe-privilege speech ka, ang hilig mong mag-privilege speech at pagtatanungin ka na, i-interpellate ka na, umaayaw ka. Sasabihin mo pa, ayoko na sumagot dyan. Hindi pwede yun. Bakla ka talaga. Hindi pwede yung aayaw ka sa interpellation. Nag-privilege speech ka Tapos sasabi, ayoko na marinig yan. Ano yun? Sabi nga ni Atty. Guanzon, ayoko na marinig. Bullshit po yun. Iba po talaga totoo yung sinasabi ni Rowena Guanzon. Si Jovito Salonga, matanda na yan, parang hindi ko inabot yan. Ang inabot ko talaga sila Joker Arroyo, Nene Pimentel, at marami pang magagaling yan, sila Miriam Defensor. Talagang umaatras, tumatakbo yung mga nakakalaban yan. Tumatakbo yung mga hindi naman senador, no? Pag may kinompronta, talagang tumatakbo. Literal na tumatakbo. Yung kahit lalaki. Matindi yan si Miriam Defensor. At iba dati talagang makikipagdebate at willing sila na kumontra ka. Okay lang kumontra. Makikipagsagutan yan. Ngayon, pag kumontra ka, tatanggalin ka. Ang tumanggal pa yung administrasyon. Biruin mo, nasa oposisyon ka na. Kagaya ni Erice, tinanggal siya bilang deputy minority leader. Nasa minority sila. Pinakialaman ni Sandro Marcos, majority si Sandro Marcos. Ibig sabihin, wala na pong minority na tinatawag sa House of Representatives. Mga kasabwat din po yung mga nasa minority. Kaya yung minority na yan, kunwari lang may minority. Wala na pong check and balance dito po sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi nga, kapag ganyan, kagaya ni Marcoleta, lumalaban ka, nagdi-disagree ka, kumukontra ka, ayan, gagawan ka ng paraan na matanggal. Marami ng mga issue ngayon kay Marcoleta, may bribery, kung ano-ano pang sinasabi ni Lacson. At kung maaari nga lang talagang pwede na gawin kay Marcoleta na tatanggalin para wala nang sumagot, walang kumontra. Ganun na po sa gobyerno, wala nang checks and balance. Kaya sindikato talaga itong buong gobyerno. Mula po sa mga opisyal ng gobyerno, mga gabinete, sa mga mambabatas, hanggang po sa presidente. Puro sila mga miyembro ng sindikato.
At syempre, ang mga pinuno niyan, andyan si Bongbong Marcos, isama mo na si Lisa Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, at iba pang mga bigatin din, sila Antonio Lagdameo, Ralph Recto. Ayan yung mga mastermind dyan. Yan yung sama mo na si Boying, mga nag-iisip ng mga kabulastugan, kademonyuhan. Ito si Lacson, nagpahayag naman, no? Andito. Pati si Soto. Ayan. Ayan po. Soto at Lacson, nagpapahiwatig na magpapahinga na sa politika pagsapit ng 2031. Hanggang 2031 kasi ang kanilang termino. Pero mas maganda niyan, Soto Lacson, magpahinga na kayo ngayon. Ngayon na kayo naman pa magpahinga at lumayas na kayo sa Senado. Pero sa 2028, kapag si Vice President Sara Duterte ang naging presidente, mamamahinga kayo sa kulungan. Mga leche kayong, hayop kayo, animal kayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.